Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, EGI, E-Ganzon Incorporated, The Malaya Business Insight, The Manila Times, APG, International Aviation Academy Incorporated. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong kapatid, Marisa Dalmar. At ito ang Buhay OFW. Ngayong gabi, ihahatid namin sa inyo ang dating Vice Mayor at ngayon ay Congressman na ng 2nd District ng Parañaque City, ang ating kapatid na si Congressman Gas Tambunting. Ipapakilala namin kayo kay Seaman Bernardino Victor na matapos ang kung ilang taon na pagbabarko ay masaya nang nagtuturo sa mga kabataan ng mga magagandang karanasan niya sa kanyang propesyon. At ihahatid namin sa inyo ang highlights ng ating Management Association of the Philippines Golf Tournament na ginaganap taon-taon para makalikom po kami ng pondo para sa aming mga corporate social responsibility programs. Mga kwentong buhay OFW po sa aming pagbabalik. Buhay OFW. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Environment Solutions Flood Barriers, Flood Protection and Flood Management, EGI, E-Ganzon Incorporated, General Building and Engineering Construction Company, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, Southville International School and Colleges, EGI Resort and Hotel, Mactan, Lapu-Lapu, Cebu City. Magandang gabi po sa buong Pilipinas at welcome po sa Buhay OFW. Magandang gabi po sa mga kapatid natin sa Saudi Arabia, sa United Arab Emirates, Italy, Guam, United Kingdom, Malaysia, Singapore, Canada, USA, sa inyo pong lahat magandang gabi po. Ngayong gabi po, I'm very happy to have with us ang ating tunay na kapatid mula sa Buhay OFW, ang dating Vice Mayor, ngayon naman po ay Congressman ng 2nd District of Parañaque City. Wala pong iba kundi ang ating kapatid at kumparing napakagaling at napakasipag, Congressman Gas Tampunting. Magandang gabi, pare. Magandang gabi, Mare, at magandang gabi sa mga taga-panood ng Buhay OFW. Congratulations, napakagandang programa mo na tinatangkilik hindi lang sa bansa, kundi sa buong mundo kung saan meron kang mga buhay na tinatouch ng mga OFW. Maraming salamat, pare. Alam mo, Congressman Gas, sa mga kapatid natin ay maligaya kasi this is the time and opportunity na makilala nila yung mga public servant nila. Dahil sa tagal na nila sa abroad, hindi na nila makilala. Dahil kundi ang mga OFW families ang nandito para ngayon, mabigyan mo sila ng serbisyo, diba? Congressman Gas, sa mga kapatid natin dito sa Parañaque City, especially sa 2nd District, ano-ano ang mga proyektong ginagawa mo na at mga plano mo pa in the future? Right now, ang ginagawa ko ang programa ni Gas Tambunting, simula ako naging konsyal, Vice Mayor, at na yung kongresista ng ikalawang distrito dito sa Lungsod ng Parañaque, ang pagpapalakas ng pamilya. Naniniwala ako na we have to take care of the basic unit of the community, which is the family. Aanin natin ang mga infrastruktura, ang mga eskwelahan, kung ang mga pamilya hindi maayos. Kaya mga programa natin, katulad ng mga libreng pakasal ni Gas Tambunting, is the number 36 pa-wedding ni Gas Tambunting, no? And we no less than the Vice President as the Ninong. And meron din tayong pabinyag ni Gas, kundi monthly nagpapabinyag tayo ng mga anak natin, no? So ito yung programa natin na ginagamit personal na pondo natin para po sa programang to. Now, meron din po tayong mga programa. Una, edukasyon para sa ating mga kabataan, scholarships. May pagmalaki ko na meron na po akong 10 cum laude at isang summa cum laude. Ikalawa, kalusugan, health. Pumunta po kayo sa akin, basta sa government hospital, tutulungan ko po kayo. From Pabella to National Kidney, to Heart Center, to Lung Center, yan, tumutulong po tayo dyan. Okay? Orthopedic Hospital, tumutulong po tayo. Nakikipag-ugnayan tayo sa mga ahensya ng gobyerno na kung saan matulungan ang mga taga-distrito ng Parañaque. Pangatlo,
ay ang programa po natin para po sa mga nangangailangan po ng trabaho. As a matter of fact, yung kumpanya na to, nasimula ng aking lola, ang SMS. Nasimula ng aking lola, ang dating reyna ng pelikulang Tagalog na si Mila del Sol. Mila del Sol. Di ba, recently, Congressman Gas pare nabigyan siya ng karangalan, di ba? By Congress himself, ni Speaker Belmonte. For her contributions to the arts, no? She's now 92 years old at ako na po nag-aalaga sa kanya. Ang tatay ko ang panganay na anak ni Mila del Sol. At silang dalawa nagsimula ng SMS 50 years ago, nung ako'y 1-year-old pa lang. 1-year-old pa lang. Ngayon naman, kita mo, nandito na naka-house ang Congressman Gas. Libo-libo mga kababayan natin sa buong Pilipinas na bigyan ng trabaho. At dito sa Parañaque, marami po tayong natutulungan. Mga malls, mga resorts, mga office buildings, mga eskwelahan, natutulungan po natin yan. And malay mo, Congressman Gas, baka mga kapatid natin na gusto rin makapag-abroad. As a matter of fact, marami po ako na-train dito na yun ay nasa abroad na. Yung skill sets na natutunan na sa akin, sa company to, nagagamit po nila sa kanilang pag-apply at pagtanggap ng trabaho sa Dubai. Marami po ako natanggap na sulat galing sa kanila. Galing po sa Dubai, mga iba naging janitor, naging supervisor na nga. Meron din po tayong mga natulungan na nasa Canada, meron din po sa Hong Kong. So marami po tayong natutulungan na ganyan. And I'm so blessed kasi nagiging hakbang to para mapaganda ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya. Kumbaga, magsimula tayo mag-training, magtrabaho dito sa SMS. Yes. Pagkatapos, ito yung magiging daan para makapag-abroad at mas makatulong sa kanilang mga pamilya. Correct, Marisa. Sa ngayon ba, gaano karami ang may hanap buhay ngayon dito sa atin sa SMS? Well, marami ho, no? Kung may mga 10,000 po tayo mga nabigyan ng trabaho, meron na po. At tinuloy binibigyan po ng trabaho. Kaya binibigyan ko sila ng break dito. Tapos ang sinasabi ko na mag-aral sila. You know, that's why I encourage them, bibigyan ko sa scholarship. Sabi ko sa kanila, magtrabaho kayo sa gabi, mag-aral kayo sa umaga or baliktad, no? Kung gusto niyo naman sa umaga kayo mag-aral, sa gabi kayo. Importante, mag-aral kayo. Because to me, ang pag-aaral is the great equalizer. Alam mo pare, Congressman Gas, meron ba tayong specific na batas na gusto mo pang gawin sa Kongreso para makatulong sa mga kapatid nating OFW? Although meron tayong representante para sa OFW, pero kung kayo yung magkakasama para maisulong ang batas sa OFW, are you willing to do the Well, first yes, step? I've been very, very supportive of the bills filed by the representatives representing the OFWs, the Honorable Señeres and the Honorable Johnny Revilla, who we all know, whose father is the late Armando Guyena, who was the leading man of Mila del Sol in one of her films sa LVN. And the Revilla sisters, si Tina at si Marites, ay kasama naman aking tiyahin, si John Yang. Sila magkakabatch, si Tina at saka yung tiyahin ko. Anyway, yes, we're very, very supportive in all the programs and legislation, especially sa pagpag-aayuda, making life easier for them while they're there, should be supported, no? Ako, personally, I also have my own advocacies. To me, you know, they should be rewarded. They're considered heroes in our country. Sa laki ng remittance na binibigay po ng OFW sa ating bansa, dapat pag dumarating po sila, natutuwa nga ako. At lahat ng mga malaking normal na may VIP Pinoy centers na. Meron ng for OFW help desk, Yes. meron ng Meron na. line. Now, I also believe that dapat magkaroon ng one-stop shop for them, no? Ang mga OFWs natin, na kung saan if you need anything with government, especially if your children are still here and you're there, no, they should be given extra assistance. Example, I was also thinking of the possibility of giving preferential treatment sa public schools or private schools, even discounts sa pag ikaw OFW. Wonderful. Dapat, sana pag gawin natin agad OFW dyan. yung magulang mo, dapat priority kasi sa public school. At kung may private school naman, dapat diskwentadong matrikula mo. matrikula. So that, mas maengganyo at mas sabihin ng isang OFW na kinikilala ako ng aking bayan at ang aking kontribusyon. Ano ang pangarap mo pa sa Parañaque, especially sa 2nd District, kung saan talagang nakatuon ang pansin mo? Well, my wish and my prayer is that Parañaque becomes really a premier city and that we be ready for it, no? We should be able to zone better, be prepared, and not be reactive. We should be able to anticipate everything and make sure that all the needs of our constituents are responded to in a prompt and decisive manner.
we're doing our best collectively to do it. Okay? Nagtutulong-tulong kami ng mayor, ng mga konsehal, ng vice mayor, ng mga barangay captains, mga kagawads. Ang tutulungan po kami para to make sure that we will have a more responsive Parañaque. As someone that has served almost 3 positions in the city, from councilor to vice mayor, now congressman, I know and I can feel and I feel for my constituents that what they want is immediate response. No? The good thing about Parañaque City is that you're really working very closely with the mayor, with the vice mayor, and of course you as the congressman. You work together as a team, although you are not on the same party, but you have the good camaraderie and support for each other, Yes. which I admire. Thank you in very fact. much, And Marisa. everybody were wondering when you were all together in the wedding feast of my brother, this, wow, how come the 3 of them, different position, different parties, you are united as one? I said, because everybody loves Parañaque. That's the reason why they can gel with each other and they love supporting each other. That's very true. And all 3 of us, we love you. Yes, That's thank why you we're very also there. much. Thank you very much for the invitation. It was an honor to be a godparent to your brother. Yes, and we are very proud to have you as our godparents for my brother. I would like to ask you, what is the legacy you would like to leave behind sa Parañaque? Although you're still very young. Pero anong gusto mong maging tatak ng Gastang Bunting sa Parañaque? Somebody that loved his constituents, that loved the family in Parañaque. Someone who gave importance to the family. Someone that took care of his constituents when he was needed and responded to their call. Yeah, because I still remember, no, you don't know really what direction you want to be like this, you want to be like this, but the most important thing is I need to serve and I want to serve. Yes. Ito yung naging guiding factor mo Yes. in your decision, what is the direction to take. Yes, diba? totoo po yan. That's why I usually pray for it, and if it comes to you and the signs are there, then you go for it, no? And it's a very difficult decision always, because if you really take your public service life seriously, it's difficult. It takes so much time from you. It also demands so much from you, okay? But if you're happy doing it, Yeah. then You're really not baliwala working. lahat siya. Yeah, Especially pag nakita mo yung satisfaction dun sa mga batang na pag-aral mo, yung mga magulang Happiness in their smile, no? napagamot mo. Some constituents in the heart center undergoing bypasses. And I'm so happy to know that they're okay. May mga iba, hydrocephalus, no? Na naoperahan natin sa nanalagyan ng shunt, na very, very happy. At least the children are living Very better well now. Better now, yeah. Congressman Gas, do they have a readily access to you at any given time? Paano sila makalapit sa Well, iyo? I think one thing that I've been known for is Gastang Bunting service has always been 24/7. As a matter of fact, I even have my own text office. It's 0917 text gas or 0918 text gas or 0922 text gas. Text gas is TXTGUS. You just text there even if I'm asleep. Meron pong nag-monitor po niyan at sasagutin ho kayo agad. It's 0917 TXTGUS. Hindi ko lang ho talaga kaya isolve, tapatin ko kayo yung problema ng away ng mag-asawa. Hindi na kaya ng powers hindi natin natin yun. kaya. Oo. Yung asawa nga natin, hindi natin kaya ayusin. Yung Oo. problema pala. Of course. Mahirapan ho tayo. Kaya sabi ko, huwag lang ho yung away nyo. Especially yung mga barkado ko dyan, mga kumpare ko dyan, nahuli. Ang hirap na hirap ko, hindi ko kaya ayusin. Buti Boss, na lang wala hindi- tayong ganun eksena, no? So yun, You cannot help yun, them on medyo, that matter, ha? Sabi ko, hindi ko na kayo tutulungan dyan. Ngayon naman kapatid, Gastang Bunting, bigyan mo na mensahe mga kapatid nating OFWs na nandito, nagbabalak at mga nagtatrabaho na sa ibang bansa. Sa mga kapatid at kababayan natin, mga OFW na nasa iba't ibang dako ng mundo at mga ibang balak bimahe at umalis. Una-una ay gusto ko kayong i-congratulate dahil talagang yung inyong pag-alis, malaking sakripisyo at inyong pagtira sa ibang bansa, malaking sakripisyo dahil humihiwalay kayo sa mga mahal niyo sa buhay. The physical absence of your wife, your mother, your father, and your children is a very, very painful experience. No? Pero you go through that because you want to become a responsible person. Somebody na
would like to live up to the expectations of your children and your family, kaya ka humihiwalay. Titiis mo yung lungkot, no? And I would like to congratulate you because of the contributions that you've done to the country by your remittances. Ay malaki din ang natulong nyo without you knowing, no? Naging maunlad ang bayan at ang buhay ng inyong pamilya dito dahil sa inyong kontribusyon na dinadala, yung mga dollars na pinapasok ninyo dahil sa inyong pagpupunyagi ay nafe-feel ho ng ating bansa yan, no? And congratulations and thank you very much. And for those that plan to leave, you might also want to, before leaving, that should also, tingnan nyo muna, baka naman mas kailangan ng mga talents nyo dito. Kasi marami pa naman ho talaga mga talentong kailangan dito. Especially now, dito sa Parañaque, 4 na ho casino natin dito. Okay? Magiging 4 na casino. I'm sure, yung mga dati hong kaibigan kong OFW na sa Macau, andito na ho sila sa Pilipinas. Kasi mas maganda pa raw ang bayad dito. Kung konti man diferensya lang, mas mabuti titiisin nyo na dahil at least kasama nyo ang mga anak ninyo, kasama nyo mga asawa ninyo. And I would always wish you the best of health and I will always pray na you will always be okay so that you may continue to serve your family, your country, and your God. Nako, very well said. On that note, I would like to thank you, Congressman Gaston Bunting. Thank you very much, Tita Marisa. And Yes, you Kuya. take care. Yes, Kuya Gas. Okay. Nako, mga kapatid, katatapos lamang po ng pakikipagkwentuhan natin sa napakagaling nating congressman ng 2nd District of Parañaque City, ang ating kapatid ng buhay OFW, Congressman Gaston Bunting. Magbabalik po ang buhay OFW. Sa susunod na Buhay OFW, ano ang dahilan bakit talagang nagsikap ang isa nating kapatid na household service worker para maiangat ang kanyang antas bilang OFW? Gaano kahalaga para sa mga OFWs na papuntang gitnang silangan ang matutunan ang paghahanda ng Arabic food? Paano nakatutulong si Kapatid Jello sa mga OFWs para matupad ang kanilang pangarap na magkabahay? At ihahatid namin sa inyo ang highlights ng District Handover ng Rotary International District 3830 at ng aming pong Rotary Club of Makati Nilsen. Ang lahat ng yan sa susunod na Buhay OFW. Buhay OFW. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng West Insula Condominium, Fucoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center, a Fucoidan capsule. Look young, live longer, a gift of health from the sea. The Malaya Business Insight. EGI Pamulinawen Hotel, Lawag City. Taong 2013, Miss Citizen of the World goes to Remedios Perona. Mr. Citizen of the World, Mr. Leonor M. Gile. taong 2014, Miss Citizen of the World is Marites Galam! Mr. Citizen of the World is Mr. Manarpin! Wow, Professor! Taong 2015, ang ating Mr. Citizen of the World is finalist number... Abangan! Kabilang si Bernardino Victor sa grupo ng mga pioneers nang magsimulang mag-manage ng cruising line ang kanyang kumpanyang pinapasukan. Pero bago pa siya nagbarko, nagtrabaho muna siya sa Saudi Catering ng bansang Saudi Arabia. Graduate siya ng kursong Aircraft Maintenance Engineering. Layo, ano? Kaya lang, na-disappoint ako kasi nung hired na sana ako noon, kasi trade test pa kami noon eh. Pinag-trade test ako, pumasa naman ako sa interview, sa exam. Kaya lang pagdating sa medical, doon ako nagkaroon ng problema kasi colorblind ako.
Very frustrating para kay Bernard ang pangyayaring iyon dahil kung ilang taon din niyang pinag-aralan ang kanyang kurso. Pero dahil sa kinakailangan niya magtrabaho, namasukan siya bilang waiter sa isang restaurant sa Green Hills. Doon ako na-develop. Sabi ko, meron pa palang pag-asa. Sabi ko, hindi naman po pwedeng hanggang dito na lang tayo kasi medyo lumalaki na yung mga bata. Humihingi na sila sa akin ng bagay na hindi ko kayang ibigay kapag dito lang ako. Kaya nagdesisyon ako na sabi ko, abroad na lang. Noong first time niyang nakasakay, hindi inaasahan ni Bernard ang malaking kita sa pagbabarko. Excited lang siyang mapasyala ng mga lugar na noon ay sa pelikula lamang niya nakikita. Dito na lang ako tumagal hanggang sa gumanda yung nabigyan na ng chance ang mga Asian sa dining room. Nung araw kasi masyadong grabe ang discrimination ng mga puti noon. Siyempre, since cruising ship yan, mas binibigyan talaga nila ng chance yung mga puti, no? Lalo na ang kalaban namin noon, yung mga Romanians eh. Kaya lang nung nabigyan nila kami ng chance, nakita nila na siguro sabi nila pwede pala. Mas maganda pa kasi hindi naman kasi matigas ang ulo ng Pilipino eh. At saka siguro nadidinig naman natin sa news yung sinasabi lagi ng mga foreigners na pag bumibisita sila dito, gustong-gusto nila yung attitude ng Pilipino, lagi naka-smile. Ayun naman ang baon natin lagi pagdating sa ibang bansa. At saka syempre yung hard work. Yan ang kinikilala talaga ng mga ibang lahi. Dahil sa overage na siya noon, hindi siya natanggap bilang isang waiter. Dishwasher ang kanyang unang naging trabaho sa barko. Sabi ko, ito na yun, kahit na nahihirapan ako. Actually, 3 days pa nga lang, umiyak ako eh. Kasi yung nagsugat-sugat yung mga kamay ko sa mga chemicals na gamit. Sabi ko sa wife ko, uwi ako. Kaya lang siguro, nung pag bumababa ako sa kwarto, nag-iisip ako, sabi ko, dito, ako lang nahihirapan. Pero nasusuplayan ko ang pamilya ko ng mga pangangailangan nila. Pag umuwi ako, hindi lang akong mahihirapan, pati yung pamilya ko. Sabi ko, ay, tiisin ko na lang, dito na lang ako. Okay na rin to, sabi ko. Mawawala din to, sabi ko. Tapos yun, humingi na lang ako ng mga ointment doon sa yung mga pampahid sa clinic. Siya noon ang pinakabago sa grupo, kaya naman hindi siya nakataka sa pambubuli ng kanyang mga kasamahan. Hindi naman ako nagpatalo sa kanila. Pagdating nga ng trabaho namin, pag tapos na, mawawala na sila. Iwanan nila ako, lahat ng kalat nila ako na magliligpit. Pero sabi ko, sige, okay lang. Kasi ano ba naman gagawin ko sa kwarto? Pagbaba ako, matutulog na lang ako, lalo lang ako maiinit. Tinatapos ko na lang yung mga iniwan nila. Ang pangyayaring iyon ang nagbigay ng pagkakataon kay Bernard para mapansin ng kanyang supervisor. Until one day, sabi niya sa akin, tinanong ako ng supervisor namin na Portuguese. Sabi niya, did you work before in the restaurant? Yes, sir. Sabi ko, where? Sabi ko, sir, I work in Saudi Arabia and in land base in the Philippines. In Saudi Arabia, I work in Saudiya Catering. Oh, good, sabi niya, because I saw your papers. We are in need of one buffet junior assistant waiter. Sabi niya, pakausap kita sa restaurant manager. Sabi ko, sige sir. Ayun, doon na siya nag-umpisa. Kaya nung pagpasok ko noon, nakabotay na ako noon, kinabukasan. Di nakangangalahat yung mga kasama ko sa dishwashing area. Matapos ang kanyang kontrata, sinubukan niya mag-apply sa ibang agency. Agad naman siyang natanggap bilang assistant waiter. Nakita niya yung evaluation ko doon sa pinanggalingan kong company. Natuwa siya doon sa binigay na evaluation sa akin ng manager doon. Sabi niya, gusto ko kung ganong kalupit, sabi niya, kung ang ginawa mo dito sa kumpanya na to, do it here. Sabi niya, dito marami kang makakasamang Pilipino dito, mababait, walang discrimination. Alam niya eh. Halos lahat ng dining room staff dito, Pilipino at saka Indonesian. So dito, easy lang yung pera. Doon na niya nabili ang bahay na ito sa Cavite. Nagbayad lang ako ng down payment niya. Tapos in 3 years o 2 years, nabayaran ko din to eh. Kaya sabi ko, nasarap nga ma'am kasi pagbaba ko dyan, ayoko munang pumasok. Titignan ko yung bahay.
Kahit maliit lang, sabi ko, basta importante sa amin. Tumagal na 17 taon bilang seaman si Bernard. Kinakailangan na lamang niyang tumigil sa pagbabarko dahil sa isang karamdaman. Naoperahan kasi ako, ma'am. Nagkaroon ako ng illness sa barko. Yung spine ko medyo bumigay eh. Nung pina-MRI ako sa Malaysia, nakita doon sa MRI na di na ako pinabalik ng doktor sa trabaho, pinauwi na ako agad. 2 years din ako nagpahinga. Sabi ko, ayoko namang matapos din yung natutunan ko sa barko eh. Sabi ko, maganda kasi ma'am eh. Yung number 1 doon, yung personality enhancement. Ako, mahihain din ako eh. Kaya lang nung nakapasok ko sa isang hospitality business, na-enhance ko yung yung personality ko, nawala yung pagiging mahihain ko. Tuto ako makipag-usap sa mga tao, sa mga puti, ganyan. Natutunan kong pag-aralan yung mga culture nila, gano'n. Dito na napagtanto ni Bernard ang pagnanais niyang maibahagi ang kanyang mga karanasan at natutunan sa kanyang propesyon. Ayoko matapos yung yung profession ko sa gano'n na lang. Parang gusto ko magturo, sabi ko sa wife ko. Parang gusto kong i-share sa mga kabataan natin ngayon na gusto magbarko, na nag-iisip. Sabi ko, siguro makakatulong ako sa kanila. Hanggang may nag-invite sa akin ng school. Kasamahan din namin sa barko dati. Nakita kami sa Singapore. Sabi niya, puntahan mo ako pag umuwi ka. May racket tayo, sabi. Magturo ka, sabi niya. Ano lang to, mga 10 students lang. Nag-enjoy ako kasi nung nagtuturo ako, ma'am, nakanganga silang lahat sa nakikinig ba sila. Sa ngayon, masaya nang nagtuturo si Bernard. Meron siyang maliit na negosyo na napundar ng kanyang misis na si Annabel. Graduate na ng kolehiyo at nagtatrabaho na rin ang dalawa sa kanilang 4 na anak. Ang namimiss ko na lang siguro dun yung kinikita ko dun na hindi ko kayang kitain dito. Pero ngayon, nagkaroon ako ng pagkakataon na makapagturo. Nawala na sa isip ko kasi yung kumita ng gano'n ng malaki. Ano na lang ang sa isip ko na lang yung ma-share ko doon sa mga tao, yung mga bata, yung mga natutunan ko. Lahat naman natatapos eh. Sila naman. Diba? Our time was ended, so it's about their time. Dali naman nila yung pangalan ng Pilipinas sa ibang bansa. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Environment Solutions, Flood Barriers, Flood Protection, Flood Management, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, The Manila Times, Drive It, EIFS Systems, as green as it gets. EGI Albergo Di Feroca Hotel, Baguio City, where every day is a holiday. APG, International Aviation Academy Incorporated. Taong 2013. For most inspiring story, we have Mr. Orlando Lampa. Exemplary Award goes to Miss Tita Morales. Most successful story goes to Miss Tita Morales. Most inspiring survival story. Rina Reno Saluta. Taong 2014. Most number of votes goes to Marites Galam. Special award, Survival Story Award, is given to Finalist number 5, Miss Dolores Espiras. This year's Global Award Most Successful Story is given to Shirley Aton. Journey Aton. The Global Award Most Inspiring Story goes to Miss Dolores Esperas. Taong 2015, ang ating Mr. Citizen of the World is finalist number... Abangan. Naging bahagi ang Buhay OFW sa isinagawa ng Management Association of the Philippines
2015 Business World Invitational Golf Cup, the Golf for CSR Series for the benefit of MAP's Corporate Social Responsibility programs. Bilang Director ng Management Association of the Philippines Committee on Membership and Fellowship, kasama po ang inyong lingkod sa mga CSR programs na ipinapatupad ng Management Association of the Philippines through MAP Research and Development Foundation. Layunin ng taunang Golf for CSR Series ang makalikom ng pondo mula sa business community para sa lumalawak na CSR programs gaya ng MAP AIM Teachers Training Program, Management Educators Workshop at ang Youth Development Program of Children's Hour Philippines. We earned 1.1 million from the students. I'd like to give credit to the golf community of MAP. We enjoyed golf and we did it for good cause. Thank all of you for actively participating and supporting today's 2015 MAP Golf for CSR Golf Tournament. Marisa Dalmar, Joey Gomez. Isang masayang okasyon din ito para magkasama-sama at magkaroon ng friendly competition ang mga miyembro ng Management Association of the Philippines mula sa malalaking korporasyon at business organizations. Isa po ang Black Pearl and Origani Luxurious Skincare Products ang sumusuporta sa nasabing event. Our sponsors, Miss Marisa Dalmar is here. Yeah, bring her up. Under the Fellowship and Membership Committee, we want to give you only the best. For the major prize, worth 56,000 pesos, Black Pearl when beauty and science meet, with 24 karat gold, available in Windmill 5 and in Glorieta 3 on the ground floor. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation. Drive it. EIFS Systems, as green as it gets.
A Fucoidan capsule. Look young, live longer. A gift of health from the sea. Southville International School and Colleges. Bilang pagkilala sa kagalingan ng higit sa 2 milyong overseas Filipino workers na matatagpuan sa bawat sulok ng mundo, formal na binuksan ang bantayog ng mga bagong bayani na matatagpuan sa compound ng tanggapan ng VOEA. Layunin na bantayog ng mga bagong bayani na bigyang karangalan at inspirasyon ang bawat kababayan nating OFW. Matatagpuan na nakaukit sa nasabing bantayog ng mga bagong bayani ang pangalan ng mga kinikilalang bagong bayani noong taong 1990, 1992, 1994, 2007, 2009, 2011 at 2014. Itong effort na ito na pagkakaroon ng bantayog ng bayani ay para sa mga OFW, para sa mga bagong bayani awardees, para sa kanilang mga mahal sa buhay, pamilya, dahil sila ay nagsilbing inspirasyon sa taong bayan, sa sambayanan, at sila ay nag-alay ng kanilang buhay, paghihirap, pagod, para sa kapakanan ng kanilang mga pamilya, mahal sa buhay at sa bansa. Naroon para makibahagi sa makabuluhang okasyon na ito, POEA Administrator Hans Leo Kakdak, ang presidente ng Bagong Bayani Foundation na si Vice Admiral Eduardo Santos, at ang pinagmamalaki nating very successful Filipino mula po sa Dubai, si kapatid Engineer Mary Jane A. Almadi. Ito yung nag-signify na we are being appreciated, yung lahat ng hard work namin, yung struggles namin sa Middle East, or yung mga ibang OFW sa ibang bansa, yung mga time na na-loss nila with their family, is parang nabigyan ng value. Sa susunod na Buhay OFW, ano ang dahilan bakit talagang nagsikap ang isa nating kapatid na household service worker para maiangat ang kanyang antas bilang OFW? Gaano kahalaga para sa mga OFWs na papuntang gitnang silangan ang matutunan ang paghahanda ng Arabic food? Paano nakatutulong si kapatid Jello sa mga OFWs para matupad ang kanilang pangarap na magkabahay? At ihahatid namin sa inyo ang highlights ng District Handover ng Rotary International District 3830 at ng aming pong Rotary Club of Makati Nilsen. Ang lahat ng yan sa susunod na Buhay OFW. Ang Buhay OFW po ay handang magbigay impormasyon, tulong at serbisyo anumang oras, anumang araw. Ako po ang inyong kapatid na handang maglingkod, Marisa Del Mar, kakampi, kaibigan at kapatid ng mga manggagawang Pilipino sa buong mundo. Ito ang Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay inihatid sa inyo ng San Miguel Corporation. Drive it, wall cladding system as green as it gets. South Insula Condominium, beauty and intelligence. Southville International School and Colleges. The Malaya Business Insight. APG, International Aviation Academy Incorporated. Buhay OFW, bayani ka na totoo. Dapat kong purihin ng bawat katulad ko. Handa kang magpaalipin sa ibang bayan. Ito ay alang-alang sa minamahal. Isusugal ang buhay kung kailangan nang ang mga minimithi ay makamtan. Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad. Sa iyong pagsisikap ang